Good evening. Kararan tayo. Mami Pinchos Me, thank you Lord iti ating muli para iti prayer meeting. Kung muna karabot iti amin na aramitan kita pa. And even give us the wisdom and the strength to receive the word of praise. From the light with gulayan, Espiritu iti parablo, at maitita ka na kami iti panagpunay iti pagayatan. Bigyan nyo kami ng kasanayan at iti mga bagay na nagbibigay ng kaluguran sa inyo. Tulungan na kami, Lord. Give me the wisdom to speak your words in the power of the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Itapit kayo ng tarabihin ang absatket na receive not the grace of God in vain. Huwag tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kapuluhan. Nagtilawlawag ko pata kayo, tapos isarming man di sarili yun, whether iti parabol no, iti parabol ti ako, kat agproduce iti panagkumpal, itabiyan ko. So iti kantagan tayo, mga usap that it's not in vain. Ito'y pan. It's not in vain. Praise is Jesus, my Redeemer.
power is displayed. Amen. To disciple, my shepherd will defend me. Through the deepest valley he will lead. Oh, the night has been long, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. Of faith I read, I know I am forgiven. The future's sure, the price has been paid. Amen. Jesus bled and suffered for my pardon, and he was raised to overthrow the grave. To disciple, my sins has been defeated. Jesus now and ever is my plea. All the chains are released, I can sing, I am free, yet not I, but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus. Amen. Has said that he will bring me home, and day by day, I know he will renew until I stand with joy before the throne. Amen. To disciple, my hope is only Jesus. All the glory evermore to me. When the race is complete, still my name shall remain. Yet not I, but through Christ in me. To disciple, my hope is only Jesus. Amen. All the glory evermore to me. When the race is complete, still my name shall remain. Yet not I, but through Christ in me. 1 Corinthians 6:1. 1 Corinthians chapter 6, verse number 1. O nakita yung nakapastoy, tingnan iti oras ko iti panagisuro. Yung panagata isurahan ng malipawang ko. Ang is direct para makita. 2 Corinthians chapter 6, verse number 1. Basahin natin ang sabay-sabay. Sa atin nagkikita ng siya. God can check the children, please. 2 Corinthians 6, verse 1. Basahin natin ang sabay-sabay. Sa atin nagkikita, begin. We then, as workers together with him, beseech you also that ye receive not the grace of God. Amen. Hindi Tagalog na. Yamang gumagawa kaming kasama niya, nananawagan din kami sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Dahil ito'y nga phrase na kapsat. Haanyong makawatan ti parabot ti ako maawan iti napapayat na is a dangerous statement. Lubod no nga naisarakan ka, makita nga makita, iti trabaho, iti biyaya o parabot, iti biyaya. No apay nga haan mo nga maayat, ibanbanag ti apo, apay awan ti changes na iti biyaya mo, baka haan nga nagkulay, iparabot, iti biyaya mo. Eternity is a very long time to be wrong. No, haan ka pa'y nga naisalakan tata, siguraduan ang salvation mo.
no apay nga kaan mo maayat ibanbanag iti Apo. When it's time to examine your life. Tay kipot no nga naisalakan, haan nga sayang iparabot ni Apo Diyos. Amen? Good evening, kakasan. Kabalin tayo ng tugaw. Okay. Receive not the grace of God in vain. Kita naman na ito'y unang na lesson tayo. Okay. Look at this verse. At no clear na ito'y. Na ito'y kabagi. Na ito'y kabagi. Cannot please God. Ano mamatayawan ni ako. Iban panunugan na ito'y nalasak. Banbanag tinasak. Dahil nga nasak, iti-desire na katakas. Dahil nga nasak, lumaglapan, iti pagayatan, iti Apo. Dahil nga nasak, awan serserbinan. Dahil nga nasak, hanggang makastrip, iti langit. Dahil nga nasak, kayang nakontrolan, iti pagi. So for example, kanang ulit dahil iti nasak. If this is the flesh, ang laman, ay walang kamalayan sa mga bagay ng Diyos. Dahil ito'y nalasak, walang kamalayan sa mga bagay ng Diyos, maging sa kalooban ng Diyos. Maliban kung ito'y mabuhi at kinusin ng biyaya ng Diyos. Kasi ito'y illustration na. Dahil ito'y ipagig. Lumaglaban dahil ito'y napagig ni Apo Diyos. Not unless the grace of God umay. No umay ni grace ni Apo Dios, dahil ito'y nga grace, surwan na dahil ito'y nga pagi to do the will of God. So nga, nung ipagam na save ka, at hindi mo kayang ibigin ang mga bagay ng Diyos, dakil problema. Sapagkat ang biyaya ng Diyos, iparabor ni Apo, surwan na dahil ito'y nga pagi, nga agpunay ayan pagayatan ni Apo Diyos. I'm saying this, kami baka biglang mamatay, nga piabong na isalakan kahaan mo tayo. So, I'm not here to make you doubt your salvation. And itikin ko nga ramitin, is to examine itibagin, itibiyan mo. Now, lupunto nga na isalakan ka, kat ang tapay lagang dahil ko'y nga maging. Kunana in Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh. At bibiyag na pagbibiyaga, tinasag, I live by the faith of the Son of God. So, uray nung ang datay yung tinasag, dahil yung biyaya na binigay. Ito yung lasag, ito yung parabot, na na-event ito yung pagi, will live for Christ. So, anong damdaman ka? Ano ba kalooban ng Diyos sa akin? Ang kalooban ng Diyos is you do nung yung magpagang iti sa una. Okay. Masapol na i-refresh kayo, i-remind kayo. 2 Corinthians 1:9, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Dahil tanga verse, is surrounded with so depressing and perilous situations. Dahil tanga versikulo na palimutan kiriga. At that time, the presence is the thorn in the flesh. The meaning the thorn in the flesh are demon-inspired people na kung saan mapunta si Paul, at dada na mangbugbog, mangpakulong, manglaman. Napanugan ni Apostle Paul. Tiyawag na thorn, siit, itinasak. At that time, in the presence of unloving people. At that time, surrounded with severe garigan, and then ibaga na aming tinigan na. All turns in to the specifics. Bigyan niya. And the specifics. 2 Corinthians 11:23-27. In labors more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequent,
in terms of the Jews received I 40 stripes, save one. Thrice was I beaten with rods. Once was I stoned. Thrice I suffered shipwreck. A night and a day I have been hinaot in the deep, in journeyings, in perils of waters, robbers, perils of countrymen. Heathen means unsafe. In the city, perils in the wilderness, perils in the sea, peligro in the false brethren. Nasa kabuhatan ka muna sa at sa gaya. In weariness and painfulness, in watchings, kanay nga po yan, in hunger and thirst, in fastings, in cold and nakedness. Di kinaadong kinigat na, araw-araw pa niyang inaalala ang problema ng bawat churches. Kakapsa. At ang kaditiration ni Paul, nagsabi, the answer is no. Apat, Paul, inaramid na ni pagayatan ni Apo, despite marigrigakan ng sulat. Apat, he learned na itiparabor ni Apolos that God's grace was sufficient for him because he was doing the will of God and the things that please God. Nakapsa. Musikang salsalutso, yan ipagayatan ni Apo. Surot ng dami. Yasuhin. Sumabak ni Apolos, ni amin na pagpagdan. Ang tawag doon, kasanayan. Perfection, the word in English. In the King James Bible, it's called perfection or maturity. Kasanayan. Yan meaning na, kahit ano ang kanyang kalagayan sa buhay. Haan na ang sarden ni Paul, na aramidan na ibang banat ni Apo. Amen. Haan yung isarden. For example, for the first time, napanak Jimang Bakulan Elementary School. Elementary School. Grade, hindi sinulong ka tayo, Paul Marie. Grade 11, ininam na. Ay, pagsaragat ni sila. Tapos, hindi ka na J. Mesa. Natatawan siya na sa ay, boys, pasok na kayo. Tapos, nagkukulo ka agad ni. Wala kinipol pa rin, Paul. Sa mga ano. Tinantan ko, parang nagkukulo, nakaling ko. Ilang, ano kayo eh? Tagalog, ilang kayo dito? Aning lang po. Wala pa kayo ng isa, ligi pa kayo. Sige, makinig kayo. Ang pinsoro, darating ang panahon ng mga kapatid. And you need the Lord Jesus Christ. Tumaka for 30 minutes, dahil ay lag na lima, nagtingin. Apa yung istorya? Diyan word ng kasanayan. In my mouth. May aksa kayo. Luloko hoping. Maala kayo diyan yun. Baka di kayo magagtingin. Pumasok ang kasanayan. I need to do the will of God. Kasi iyan ang perfection. Haanap na matiktaran, iti ugali ni tao. Sitwasyon ni tao. Kinasadot, I have to do the will of God. Iti nga'y nalpas iti klase ni boys. At datong di church dito, I will invite you. Yes, sir. Nagmayatan ka sa kasanayan. Kaya ni Paul, kakapsat, definitive meaning ni kasanayan. Masama ni baga, i-rehearse kayo namin. Definitive church, we are following Christ. The will of God is something we do. Ipagayatan niya ako ng banag ng aramidan. The will of God is nakapulasyon, enable din ng ano, hindi ka natipan nakabaling, inarmasan na, itanlo ka na first. Dapat atakan niya kayo the word of grace. Nung hanggang ko, iso diabo, at kinilusan mo, kikilos ang Espiritu ng biyaya. Nung nagtunay ang Spirit of grace, saan mo ikikilos ang biyaya? Sa ministry of grace. So, hanggang po di sa
nagtunay ng Espiritu ni Apo, ikinilos mo ang kalooban ng Diyos. Next question. Ang gawain ng Diyos ay dapat nakabase sa apat na kabutihang ito. First, kaalaman. Masapol, this is what to do. Amom, tiyataramin ko. Next, karunungan. Paano gawin ang ministry? Third, understanding, kaunawaan. Dapat amom, apay ang aramitan. And then, in result na data, you have knowledge, anong gagawin? Paano gagawin? Bakit ginagawa? Nakabase ni sa Diabo, kumikilos ang banal na Espiritu. Ang gagawin niya, tingkan na kati, kasanayan. Oray awan parta, nagsakit ka, na-hospital ka, nalugi ka, natayang ka, na-aksidente ka, ipagamon namin hanggang kaya aramidan ipagayatan ka. Ang tawag doon, kasanayan. Bakit? Ikwa ka natin. Pag ginawa mo naman ang kalooban ng Diyos, it must be based on these two things. So, amom di aramidan doon. Pag-iingat ka, naramit mo di pagayatan na. It must be based on the Word of God. Hanggang tradisyon ito. Amen. Dahil ito hindi masuro. Hanggang bagati tao. Nagsasala tayo man, kung nadangalagan. Dahil ito, niya may mabalin nga maaramit. Dahil ito hindi masuro sa Diabo. And then, pag ikinilos natin ang gawain ng biyaya, dapat nakabase sa mga katangian ng Diyos. For example, nag-ministry ka, dapat sangayon sa katangian ng Diyos. So, Sister Jocelyn, nagtad ka mag-ministry ka, nagtad ka maglalan. God is love, correct. Di agayan ka mo. God is merciful. Di balik ka ba na maging maawain? Nung anyari ko, galing ni Apo, ipakat ko. I-ministry. Tapos agpalin ng katanggap agad. Nagsarara. Narinig mo salita ng Diyos. Ikinilos mo. Kumilos din ang Espiritu ng biyaya. Meron ka ng kaalaman. Nasanay ka ng aramidan. Ipagayatan ni Apo. The church, tayo, doing the will of God, equals. Mark chapter 6. Masapul bangad ko in Reggie, kunin mo yung mic. Reggie. Ano ang kalooban ng Diyos in Mark chapter 6? Yan yung surada. Dadagyan kita ako sa Dadagyan tao. Anya ibilin ni Kristo kanyada. upon the Bethsaida. Okay. Dahil ito yung Sea of Tiberias. Nata dito eh. Bilin ni Kristo, sumakay kayo sa bangka, go to the other side. Bethsaida tayo doon. Sea of Tiberias. Nya oras na pimanaw. Last case ko sa. Nasa istirabihin. Manong nga oras na nagbiyahe? 10 hours. 10 hours. Manong nga kilometers na ito'y both edge? 13 kilometers. 13 kilometers lang. Dapat may sa oras, kasi na nakadaan na. Bakit umantong sa 10 hours? Ibig sa amin sa Pumunta yung amin. So, dinagbiyahe ka, the wind was contrary. Ang nervyos na, eksakal na. Hindi tayo wala tumama na. Yan nangyari. Nagparang ni Kristo. Hindi tinarami ka. Wala na naman. Nagriyaw ka, kaliyakan ni Kristo. Alaliyaw ka, brada. Wala na ni Kristo. It is a bilang of God. Ano ang kalooban ng Diyos? Question, what is the will of God for them? Pasal John 7. Continue and press on without being That's the will of God. Ang kalooban ng Diyos ay hindi lang para sila ay makarating on the other side. Kuman, Pichay. Kuman. Go to the other side. Pili. Ngayon, kasano na aramidin siya ipili, dahil ipagayatan. Kahit anong hirap sa kwata, sige pa na. Sige. It is I, pinatapay. Press on. Dahil ibilog ka. Haan na kadiktaran, irikat mo bigyan. Ningay Apostle Paul, ang thorn in the flesh na, for this thing I besought the Lord Christ,
that it might depart from me. Kata mo na ako ito'y rigat ko. So, pati Kristo, my grace is sufficient for me, for my strength is made perfect in weakness. Question. Yan ipagayatan di ako pinipon. Answer man, Paul Marie. To continue and labor through the sustaining grace of God. Okay. Ang tuloy ni Apostle Paul through the sustaining grace of God. Napansin niyo, oray no anyarikat na tiagserserti, nakakatawid, napansin niyo. Gamin, they are doing the will of God. Kumilos ka na rin lang naman sa gawain, ikilos mo na makaayayo, hindi ako sa tawag dyan, kasanayan. Acts 21:13. Paul Marie, basa. Acts 21:13. Basa. Again. Then Paul answered, What mean ye to weep and to break my heart? For I am ready not to be bound only, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus. Nakakita kayo pala na pinipigilan si Paul na pumunta ng Jerusalem, ay pala na nga kayo sa una pagsanitin yung pinpurakin yung dipuso. Hanap lang na nakasagana na manikulong, lugikat na kasagana na matay para kay Jesus. Ang tawag ko, kasanayan. Haan na mapasamtin, tinitan ni Apostle ko. The question is this, apay at nakasta na ugali na? The answer is this. 2 Corinthians 6:1. We then as workers together with Him, beseech you that ye, at huwag niyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Iparabor ni Apo Diyos ang produce ipanagsulot according ipagayaran. Uray anyang sitwasyon tatatan. Do the will of God. Sumabat ni Apo Diyos. Iksa nyo man. Sumabat ni Apo. Now, the meaning na dahil nga verse is 2 Corinthians 6:1. Nupudno nga na isalakan ka. Nupudnoan. Ibunga iparabor. Haan nga maiwasan ang paling nga pudno itinir. Evident in your life. Awan imakipagna kinapo Diyos. Awan imangbiro kinapo Diyos. Awan imangayat iti Diyos. Awan imang isay imangbanag ti Diyos. Awan imagna ipagayatan ti Diyos. Awan ti ag-worship kinapo Diyos. Awan imakaitid kanya ng glory. Unless umuna ka pa ito sa langit. Nuhaan ka nga say, awan ti maaramid ko kinapo Diyos. Zero. Pakibasa man din nakapaks kakapsan. Begin. The grace we have received from the Lord will make us to the will of God in the days of His Son. Ti parabor na inawat kayo iti ako. Tulungan na kayo nga aramiden di pagayatan ni ako. Kinagitiban panag na nakaay-ayo isang mga. Maaramid mo di pagayatan ni ako. Kita niyo yan in Galatians 2:20. I am crucified with Christ. Nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth. Ni Apo Diyos, di makag-arami. We can now do the things that please Him. 1 Corinthians 15:10. Reggie. But by the grace of God I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain. Was not in vain. But I labored more abundantly than Labor. Yet not I, but the grace of God which was with me. No punto nga na isalakan ka, Jay grace will make you to live for Christ. Jay grace will make you labor for Christ. 2 Corinthians 12, 9 and 10. Just stay. Just stay. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, Iparabor kong taskinga. for my strength is made perfect in weakness. It's perfect in weakness. Kinakasod mo, punay na. Tuloy mo.
Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Kakapsa, unay na pag naantig yan. If you're doing the things that pleases God, God will give you strength. So ako na, therefore, is a conclusive word. Maragsa ka na. Tuloy mo, I take pleasure in infirmities, infirmities, in digdigan, reproaches, kahihiyan, in necessities, pangangailangan, in persecution, pananakit ng mga tao, in distresses, pagkaipit sa kalagayan. for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. You do the will of God, God will strengthen you. Pangalan niya. Just do the will. O na kayo mga gisiskwela, anya kayo kung ano, nakalayo yung dito. Tingnan nyo, Atty. Rafon, if you're listening. Nadaduma ko yung kuya kayo. Kung saan ang J-word mo, siyam diploma, 5 doctorate na upak, masteral. Kasi din ang pagsamapulo, theology na. May word na. Amin na nagapuan, sakula ng awatan ng awan serdina, dinagadala theology. Wala palang simpian lahat ng yan kung nanapay. It's worthless to awan with Kristo. Kawawa kayo mga college na puro kayo excelling in this world na awan ibanbanan, nararamidin kayo di ako. Kakaasi kayo. It's good to excel, but not outside the will of God. Basahan tayo man ay kinakabox. Begin. The grace we have received from the Lord. Ang biyayang tinanggap namin sa Panginoon, ang magbibigay sa atin ng karunungan sa pamamagitan ng salita ng biyaya. Ito'y mag-produce ng gawain ng Espiritu ng biyaya sa loob ng churches, tinitinan tayo. At ito'y magbibigay ng spiritual na kaunawaan. Bakit natin ginagawa ang mga ginagawa natin para sa Panginoon? Apay kararamitan na isuro sa ECN. Apay ka, kung natatatay, rolling, natatatay. Katama din kinanan, nakakumpol. Yenti, upo. Habang nag-aantay mo na. Kung siyang di mapa, nagtuloy na rin dyan. Walang Jericho. Sikapan di mapa. Ginapalan ni Jericho ni Maxine. Yung mga nanay na kumakain at nagchichismisan, nung nakita nila papalapit na si Jericho at si Maxine, natulog na kain. So, kailangan, tutulog ka mo. Panagdama, makiliw ka na. Hindi na. Kay Berla, makiliw ka na. Nilalpas na mo na. Ano ko, napana ko. Kita ko, Pepe. Kakasabi na pa kami. Kung bako po ni Jericho, Jericho, bahagi. Sa indudo na ni Jericho, nagsolmini ka tinanana. Pero si Jericho, pinakita ni Jericho nagsolmini. Sinala ko, pagtugaw ka. Morning. Ako, pakichismisapan. Bumato di gasolina. Ito na. Kumain niya ang puisos. Nung bigla kayo namatay, anong malaging pa na? Tingnan niyo yung ibaga. Apay, saan galing that yung eagerness to? Work of grace. Kasanayan na tawag. Trabaho, iparabo, itiapo. Now, anya meaning na nito? It only shows nga doon ang kasta nga ugali save ka. Kita yun again. Ephesians 4:7. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of God. Na aming parabutin. And He gave some apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers. Ano ang gamit ng pastors, evangelists, teachers? For the perfecting of the saints. For the work of the ministry. Sa ikalalagok ng katawan ni Kristo. Sino ang katawan ni Kristo? Tatayo na saint
and baptized. Tatayo. Kaya natuturuan kayo. Till we all come sa pagkakaisa sa mananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos unto a perfect man. Perfecting of the saints, not the perfect man. Sa sukat ng tangkad, fullness of Christ. Kaya nasabi, Sister Leia, kung ikaw ay laging natututo dito, ang kinikilos mo, hindi ka magiging bata. Aramidan na ka ni Apos na nataunan. That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men. Naging estudyante na tayo. What is man's greatest fear? Tinuro ko sa inyo nung nakaraan, what is man's greatest need? Si Kumbata, what is man's greatest need? There is a cry in the human soul. Ano ang iyak sa kaluluwa ng tao? The cry in the human soul, sir, forgiveness of sins, love, reconciliation with God and worship. Naalala pa namin, sir. Nagpupulong o big, naalala nila. Next, what is man's greatest fear? Wala na yung mga sir. The fear of death. Apay nga mabuting namatay ni tao, there is spiritual death, sir. Oh, so lahat naman ito ka. Nakumayagan naman. 1 month di pailalan sa school. Kaskayan isumpat na yung estudyante. So, at ikararan ng Lord, reach them with your grace and save them. But speaking the truth in love may grow up into Him in all things. Patakkilan na tayo. Na ang ulo nakakabit sa katawan, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplied according to the effectual working in the measure of every one. Ang tawag ka, doing the will of God. Sister Lena, na mabisip ka, ang pagpakaasi ka, yung iniiwan ko, haglo ka. Wala, gutom na ako, wala na ni Sister Lena. Wala kang iwat, ang galgal ka na. Yan. Sinagagaraw. Pagpahagi ng katawan, ikilos. Yaminin na, lupon nung asave ka, may magagawa. Ngayon, bakit ka kumikilos? Dahil nasa iyo ang biyaya. Nakita, Sister Ashley, na ang isa sa mga mata mo ay lumayas sa mukha mo. Pinakius ko, pinagaling mayas ka. Noong umang irupa mo, wala. If you belong to the body, you feel the life of the body. Effectual measure. Question. J-Box. Pasalin niyo ka. Read what's in the box. Begin. Nuhaan mo nga makikita na gito'y na inglorya ng araming timanapon ng bigyan mo. Eksaminan di matin. Lupundo at akaking Kristo. Kasi, sunduan na kalangarutin na kapigya si Kapay Marunong. Umay ka, saan ka naman to? Iba na kami na magpupay. Yung awan ni kasi dito, pagpagalaan niya, pakadalaking ugali. Ni Mami Flora, nagpadaya na ako. Nagbayagan na nag-text niya. Nagbayad kami pa ng sinong ko. At waiting siya na buruhan. There are several warnings given by Paul through the inspiration of the Holy Spirit in his epistle to the Corinthians. Receive not the grace of God in vain. No ibagang masave ka, Brother Galileo, kasama ka na isalakan. For by blank are ye saved. For by grace are ye saved through faith. Paramor, dinang isalakan kita. Inikan na kanila po Diyos kay pagmati.
No inikan na kami maramot ng pamati at dapungan ng ibiyag mo. Imposible daw. Inikan na kami aga sa ating papatay ka. May ilang mga papalang ibinigay sa Apostol Pablo sa ilalim ng inspirasyon ng Espiritu Santo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto na may Tagalog. Uno na, nung talaga nga inawan mo iti grace of God, mag-ingat ka. Kuna na, examine. Masakot pa, Brother Max, 2 Corinthians 35. Sama siya, sama. Ayun, nakasan mo. Knowing that your old self, ako na. How that Jesus Christ is in you, except ye the reprobate. Kitain yung kanaw, ipagpagino sa baka magpag-impirno. The meaning the reprobate, meron kang kaisipan na taliwas sa salita ng Diyos. Hindi ka panglang. Nagiging estudyante ka niya. Ado di ba bakla? Ada kay di bakla na nakapalitan. Tata, yagi suroa. Nanganit nga banana. But deep inside ko na just preach the gospel. Ang ganda. Kaya pinahawa ko. Tata, pinapasama, in-present ko di gospel. Ang dabay ka ng gospel. Ako hindi ko na din pa dito. I like God. I like God. May salakan ng tulan. And then, kini Pastor Judet. Di ba may nagtanong sa Judet? Kuna na kay Papa. Hindi ba siya man? Ay ayatan ba ni ang Diyos di ba magpili? Kailan niya tinanong? After hearing the word. Ijay yung makita, God is able to reach the innermost being of a person. Yung isalakan na kita. Nga muray ang naramitan mo, haan ka na may isalakan, reprobate. At ngay, warning, haan mo man nga ipagalo, nga dapat in Kristo. Testingan, subukin mo ang iyong pagpapahayag ng pananampalataya sa pamamagitan ng mga katibayan ng tunay na pananampalataya. Na talaga kalam kung ginagawa. First is warning. If you receive the grace of God at walang nangyayari sa buhay mo, examine yourself. May katwa. Huwag mong dayahin ang sarili mo. Be not deceived. Neither fornicators shall inherit the kingdom of God. Pakibasa ang Tagalog. Justin, basa. O hindi ba ganin yung nalalaman? O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapagyapi, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga kalumya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapagyapit sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakit, ni ang mga maglalasing, ni ang mga mapagkumalo, ni ang mga maglulubi, ay hindi pagmamana ng kaharian ng Diyos. Hindi ba ganin yung nalalaman na ang mga liko ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Yung meaning na, if you receive the grace of God, naawan changes immediate mo. What's the lesson here? Warning. Ang patuloy at hindi pinagsisisihang pamumuhay sa kasalanan ay hindi naaayon sa iyong ipinapahayag na pagkatawag sa kaluwalhatian. Ang langit niya, bagang napanglangit niya. Ngayon tibiyag mo, rinugan. Baka luglok ko, di ba yun? Baka you did not receive the grace. Haan sipak talagalalo na yung sibuya. Haan sipak sukarula.
haan sa iba, agkas-kasino, haan sa iba, haanak na church, haan sa iba, adulterer na, haan sa iba, kaya activity, haan sa iba, ang kumetik batan, dahil ito yung basol ko. Pakalulog ko, iba. Because the grace of God will change you. Una na itimay sa theologian, it's not perfection, but direction. Ano kaya kasabot natin paso? Nang direction ibigyan mo is toward holiness. Calling ni Apo Diyos, come out from among them and be separate. What's the lesson? Masantay man siya warning na. Warning! Live a life begin. Live a life separated and sanctified of God, rather than conforming to the sinful course of this world. Masakang di Tagalog, Marie, naman masakang basahan. Mamuhay kayo ng hiwalay sa kasalanan at nakatalaga sa Diyos. Sa halip na mag-iayon sa kasalanang pamumuhay ng masamang sanlibutan. Nung punto nga inawat mo, itiparabor ti Apo, you will really come out. Pastor. For example, ni Pastor Richard, at the late Pastor Richard, tataw na, priest iti Mormon, buong ang pamilyada Mormon, hindi na isalakan ni Richard, ngayon naramit na, lumabas sa Mormonism. Rimwa. Una, bakit ka lumabas? Malatado naman pastor na mali ang tuluyan. Diyan ka lumaki. Kung nga nakakalungkot, diyan ako lumaki, buti na lang. Inawag ako ng Panginoon. Lalayasan ko talaga yan. Doon lumaya siya, Pimana. Ito pinarami ka. In-declare na ni buong Mormon churches sa San Fernando. Layuan si Richard dahil siya daw ay sumama sa demonyo. Sumama. Ang demonyo ko ba? Ang saklap ng ginawa sa aking pastor. Ang pengin na tiniis na, a saved person will truly come. Masante man kinakabaks. Bibig. All in His Christ. Okay, tungkol nga na isalakan ka, haan mo lang ang aramidan, iti sa utiapolo di kat aramidan, di pakayatan na. First, what is the will of God that we should do? Nga bunga is salvation. First, grace produces godly sorrow. No inawat mo ti grace, you will sorrow. No, agpaso ka. Ye sorrow to repentance. For godly sorrow worketh repentance. Yung meaning na, ano ang bunga ng biyaya sa kaluluwa? Ipugno kasi, it will clear them, they will clear themselves. Galit sila sa kasalanan, may takot, may maanap na hangarin, at na itipaso na. Yan natin, bebe. Arurunta di baso. If grace is working in your soul, first, the will ni Amo Diyos. No agbaso tayo, ag-produce isa. Do you have that? Amin lang, awan kayo. Nagsaong at idapos. For example, nakakita ka tinabintas. Nagayayang jay utat mo. At nakatititi. Pamakawan. Nasaling din mo. Among diwali. Kapay di kasto, discord cativation. Dahil di makita mo nabing namas ko. Panulog ko, suplit lang.